At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si chapter 401. So ayan, sa wakas ay nagsimula na ulit, nagtuloy na etong si Hunter natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Black Whale sa may kwarto nila Kurapika. Dahil dito ay nagtutuloy na nga sila sa pagtitrain dun sa ibang mga private guards pa para magkaroon sila ng nen. At dito tinawag na nga itong gwardiya ni Prince Tubepa, yung panglimang prinsipe. At eto ay habang nalakad siya papunta dun kala Kurapika ay pinagmamasdan na siya nito ni Yurikob. So sa mga nakakalimot, ito si Yurikob, yan yung isa sa mga private guards ni Prince Benjamin na pinadala dyan kala Kurapika para mag-observe. At dito nakita niya na etong gwardiya ni Prince Tubepa marunong nang gumamit ng nen. Sabi niya nga dyan, aba, isang covert nen user. So ngayon ay intriga etong si Yurikob kung ano raw ba yung gagawin nito ng gwardiya ni Prince Tubepa. Magre-react daw ba yan sa atake nito ni Kurapika o di naman kaya ay sasabihin niya na kaagad-agad yung katotohanan. Pero ang mabuti raw dito ay sana nga tanggapin na lang kaagad nito ng gwardiya ni Prince Tubepa yung kanyang kapalaran at patay na rin na yan si Prince Wabble dyan sa may loob. So matindi etong si Yurikob. Pero pagkatapos nga nito ay pasok ngayon sila dito sa loob. At eto nakaharap ngayon dito sa gwardiya ni Prince Tubepa etong divination test na ginagawa nila Kurapika. Pero eto nga biglang salita etong gwardiya, sabay sabi na hindi niya na kailangan pagdaanan pa etong divination test kasi meron na siyang nen, alam niya na paano gumamit niyan. So kaya nga dito nagulat tuloy etong si Kurapika at saka nga etong si Bill. Pero eto tuloy pa nga nung gwardiya ni Prince Tubepa. Pero ganun pa man rin, hindi siya yung may dahilan kung bakit nga nagsilabasan yung mga ahas dyan at pumapatay ng mga gwardiya. So hindi siya yung may kagagawan niyan. At eto bilang patunay at saka para ipakita kala Kurapika yung pinakadahilan niya kung bakit siya nandiyan dyan, ay biglang labas niya ngayon itong aura niya at para naglabas siya dito ng isang pen at saka nga ng isang papel. So dito nagulat itong sila Kurapika sa mga nakikita nila ditong ginagawa ng gwardiya ni Prince Tubepa. At now, ay dito biglang explain niya ngayon itong kanyang ability. So sabi nga ng gwardiya na to, na itong ability niya ay tinatawag na Moonlight Decree. At ito ay isang conditional manipulator ability. So sa pamamagitan nito, ay kaya niya nga raw mag-bestow ng kapangyarihan o di naman kaya i-restrict o i-limit ba yung kapangyarihan ng kung sino man yung pipirma sa kontratang yan. At dito ngayon tuloy pa ng gwardiya na to, pero ganun pa man rin, yung pipirma dito sa kontrata na to ay dapat kusang loob niya na gagawin yan. So ibig sabihin hindi siya yung pinopwersa na pipirma dyan sa kontrata, kaya dapat daw makinig maigi etong si Kurapika bago siya pumirma sa kontratang yan. So dito sabi ni Kurapika, aba, gusto mo akong pumirma dyan? Okay sige, ano yung detalye? Sabi niya ganyan. So sagot etong gwardiya, sabi niya nga dyan na dapat etong sila Kurapika kumampi dyan kay Prince Tubepa. At then ay tuloy niya pa nga rito na si Prince Tubepa walang alam na meron siyang nen. So hindi niya alam na gumagamit ng nen etong gwardiya niya. At ang sabi niya ngayon dito na kaya niya ginagawa yan dahil para lang sa insurance. At eto yung way niya para magawa niya ng maayos o ng maigi yung kanyang true goal. At so dito biglang salita si Kurapika, sabi niya nga dyan, aba, pumunta ka talaga dito ng well prepared. But then ay dito biglang taas ni Kurapika itong kamay niya, sabay bigla niyang tutok ngayon etong baril dyan na sa gwardiya ni Prince Tubepa at laylay na ngayon etong kanyang kadena. Sabay sabi na walang panahon itong si Kurapika para sa mga half-truths, kaya kapag nalaman niya na nagsisinungaling etong gwardiya ni Prince Tubepa ay babarilin niya yan. Pero eto biglang sagot etong ang gwardiya ni Prince Tubepa, sabay sabi niya nga dyan na ano ba itong ginagawa ni Kurapika pag-aaksaya ng panahon. Eh alam naman nila na hindi umuubra, hindi tumatalab sa mga non-user yung paggamit ng baril ganyan. But then eto tuloy niya pa nga na yung pagsasabi ng buong katotohanan, yan talaga yung isa sa mga conditions para sa
ability niya at kinakailangan to para makagawa siya ng isang simpleng kontrata sa pagitan ni Kurapika at saka nga ni Prince Tobepa. Pero eto tuloy niya pa nga, pero ganun pa man rin sa kanyang true goal ay nagre-require to na mabistow niya o mabigyan niya o yung mapalakas ba ganyan yung kapangyarihan ni Kurapika. So kaya nga dapat nga raw makinig ng maigi etong si Kurapika sa explanation nito ng gwardiya ni Prince Tobepa bago siya pumirma dito sa kontratang to. At so kaya naman dahil dyan ay dito biglang sagot si Kurapika. Sabi niya nga dyan, okay sige, ano ba yung true goal niya na sinasabi mo? Pero eto nga, biglang natahimik dito itong gwardiya ni Prince Tobepa. So kaya nga itong si Kurapika, sabi niya dyan, bakit anong problema? Bakit biglang nanahimik ka dyan? So sagot, etong gwardiya sabi na wala namang problema, yun nga lang, hindi niya alam kung paano magsisimula, kung saan siya magsisimula. But then, ay eto sabi niya ngayon dyan kala Kurapika na siguro mas maganda kung sasabihin niya yung original plan dito kala Kurapika nang sa ganon maintindihan nila Kurapika yung next na sasabihin niya. At dito na nga ngayon sinabi ng gwardiya ni Prince Tobepa na siya ay biological daughter pala ni Beyond Netero. So anak ni Netero itong babaeng to. So kaya nga dito nagulat tuloy dyan etong sila Kurapika. At then ay pagkatapos niya na eto sabi ngayon ni Kurapika, okay sige tuloy mo. So kaya eto sabi ng gwardiya, for the record hindi lang siya nag-iisa, marami pa nakatulad niya kasi sinasabi na 30 years ago si Beyond Netero nagpakasali siya sa mga bata na high-ranking Kakin soldiers at naturally yung mga batang yun pinalaki ng mga asawa ni Beyond Netero at inilista doon sa tinatawag na Royal Military Academy. At ang suspecha niya ngayon nangyayari yun kapag every time na merong pinapanganak na bagong prinsipe. At so now eto tuloy niya pa nga ngayon na yung original plan nga ni Beyond Netero na etong mga anak niya na to ay eventually maging royal guard ng mga prinsipe. At dahil nga sa na-awakened na yung kanilang nen simula pa lang nung pagkapanganak sa kanila, kaya naipasa kagad nila yung mga military test ng ganung kadali lang, walang kahirap-hirap. At eto ay naintindihan niya nga raw, nalaman niya lang na ampun siya kasi nga wala siyang namana na kung anumang traits dun sa kanyang adoptive father. At nag-came siya sa conclusion na yung mapalapit sa mga prinsipe ayan talaga yung pinaka-goal ni Beyond Netero. At nung ma-realize niya yan ay napansin niya na lahat ng mga kapatid niya ay nasa ganyang sitwasyon na rin. At then ay pagkatapos nga nito ay biglang sabi ngayon ni Kurapika, so ayan yung sinasabi mo na true goal. So sagot, etong gwardiya ni Prince Tobepa, sabi na nga dyan, oo eto na yon. Pero ganun pa man rin na hindi nga raw nila alam magkakapatid kung sino-sino sila. So ibig sabihin walang alam itong mga to sa isa't isa at saka hindi nga rin daw nila alam kung ano yung origin nila. So pati yung kanilang pinagmulan hindi rin nila alam. So ito sabi nga nung gwardiya ni Prince Tobepa, siya nga nalaman niya lang yung patungkol dyan sa sarili niya pagkatapos pa nung magsimula itong succession war. But then ay eto tuloy ngayon neto nung sa gwardiya nga ni Prince Tobepa na ang ginawa niya, lumayo na siya dun sa mga parents niya, nag-move siya sa mga iba't ibang dormitories nang sa ganun hindi raw ma-develop yung kanyang relationship dun nga sa kanyang mga parents, dun sa mga umampon sa kanya. So kaya nga raw siguro yan yung dahilan kaya di na siya nagugulat sa mga speech nga na ginawa ni Beyond Netero dun nga sa mga nauna pa. At sabi niya nga dito, part lang daw talaga sila ng brainwashing ng government para maabot yung tinatawag na unified world under ng Kakin. But then ay tuloy pa nga nito ng gwardiya ni Prince Tobepa na pagkapanganak pa nga lang sa kanila na develop na yung kanilang nen. At pinapakita nga raw dito na kapag baby ka pa lang pala tapos na develop na yung nen mo ay mas mabilis nag-i-increase o nade-develop ba yung ten at saka yung zetsu sa'yo. At dahil nga raw yan siguro para protektahan yung kanilang sarili sa harsh fatigue. At salamat nga raw dyan dahil natap niya naging ace siya dyan nga pagdating sa mga physical activities dyan sa school nila o sa academy nila, ganyan. But then ay itong araw ay side effect lang ng tinatawag niya ng nen attack ng tatay nila. So ito sabi nga ni Kurapika, ano nen attack ng tatay mo? So dito sabi nga nito ng gwardiya ni Prince Tobepa, oo nen attack dahil nilagyan nga raw sila ng curse o ng sumpa nung tatay nila. At so ay dito na nga pinaliwanag ngayon nung gwardiya ni Prince Tobepa kung ano nangyari. At eto nga si Mahaka, yung kanyang half sister, yung unang nakadiscover
cover daw talaga dyan. So ang nangyari kasi ganito, etong si Mahaka, graduate daw yan hanggang second term sa may Royal Army at salamat nga raw yan dahil kay Prince Camilla. Kasi etong si Prince Camilla, tumatanggap raw yan kahit mga discriminated na mga bata ganyan. So kaya nakapag-aral etong si Mahaka sa Royal Army. Pero ganun pa man rin ay na-drop out etong si Mahaka kasi sobrang harsh daw dun sa academy na nga na yun. Pero ang kinagulat dito ni Mahaka kasi na-drop out siya pero yung mga magulang niya ay kalmado pa rin daw, okay pa rin daw sa kanya, sa kanila. Kaya naman, nagtaka si Mahaka, sabi niya nga dyan, bakit ganun? At dito na nga siya naghanap ng kasagutan. At sa pagsesearch niya sa mga kasagutan sa tanong niya, natagpuan niya ngayon etong gwardiya na ni Prince Tobepa. Nang sa panahon na yon, nandoon din nakapost kay Prince Camilla. So ayan na, dito na nagkatagpo etong half sisters. At nangyari to pagkatapos pangaraw nung sa may seed urn ceremony. So dito pa lang nila nalaman kung bakit. So kaya nga ang ginawa nila, pina-inspect nila etong mark na nga na to sa isang kilala na user. At ang sabi sa kanila ngayon na seemingly sila magkakapatid ay minark o sinelyuhan. At eto ngayon, sabi ngayon nito nung gwardiya ni Prince Tobepa na about isa sa kanilang magkakapatid ay kinurst nga raw ng isang tinatawag na terrifying darknen at mag-a-activate to pagkatapos nilang mamatay. At so dito sabi niya ngayon kay Kurapika, gumamit ka ng Gyo para makita mo. At then ay eto nga biglang buka niya yung kanyang bibig at din pagkatapos nga nito is bam! So dito labas yung parang ang mata na yan dyan sa may ilalim ng dila niya. At dito medyo nagugulat ngayon etong si Bill at saka si Kurapika sa pinakita nung babae na nga na to sa kanila. So grabe, tingin-tingin etong mata na to, etong sumpa na to kala Kurapika. So kala mo naging mata na etong sumpa. But anyways, going back dito sa anak ni Beyond Netero, ang sabi niya ngayon dyan na kiniklaim nung nag-inspect neto nung sumpa na to ay ang tawag raw sa kanila ngayon ay mga appetizing sacrifices. So ibig sabihin pinanganak sila para i-assassinate yung isang target. At now, ibig sabihin, eto yung gwardiya ni Prince Tobepa kasama na yung kanyang half-sister na si Mahaka at meron pa nga raw 10 mahigit na kagaya niya ay sila yung tinatawag na mga appetizing sacrifices. Pero dahil nga sa meron tinatawag na appetizing sacrifices, natural lang daw na meron din tinatawag na unappetizing sacrifices. So kaya ngayon ang hula niya, si Beyond Netero daw ay talaga nag-prepare yan ng mga pawns para pang-counter dun sa kung gano'ng karami din yung bilang ng mga prinsipe. At eto nga tuloy niya ngayon na sinabi sa kanila nung inspector na kahit anong gawin nila, kahit sunugin nga raw nila yung curse na yan o tanggalin o yung i-detach ba sa katawan nila yung curse na yan, wala silang magagawa, ganun pa rin, magtutuloy-tuloy pa rin yung curse na yan. At isang araw yan sa napakalakas na sumpang nakita nila. But then, ay eto nga tuloy niya ngayon na talagang mga living sacrifices nga raw sila. Pero, eto sabi pa nga dito nung gwardiya nga ni Prince Tobepa na hindi niya alam kung sino yung target saka kung sino yung papatay sa target na yon. Pero, sigurado siya na pinoses nga raw sila para patayin o isumpa hanggang mamatay kung sino man yung target nila. At then, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si chapter 401A natin. At so kanina nga ay dito tayo natapos sa pagdidiscuss nito ng gwardiya ni Tobepa patungkol sa original plan ni Beyond Netero. At then pagkatapos nga niyan ay dito biglang sagot na itong si Bill at sabi niya nga dyan na kapag tumagal pa itong usapan nila dito ay magsuspecha na yung mga tao dun sa labas. Pero eto nga, sagot si Kurapika, sabi niya nga dyan, pero kahit na kailangan pa rin nilang marinig ng buo itong sinasabi ng gwardiya ni Tobepa bago sila pumirma dyan nga sa kontratang sinasabi niya. At after nga nito ay eto tuloy sa pagsasalita ulit itong gwardiya ni Tobepa. At ang sabi niya ngayon dito, yung kanyang half-sister na si Makaha pagkatapos ma-release sa pagiging private guard ay walang ginawang kahit na anong hakbang si Beyond Netero. So ang ibig sabihin lang nito, not necessarily kung saan ka na-assign na prinsipe ay yun na rin yung target mo. So ibig sabihin, kunyari, eto nga yung gwardiya ni Tobepa, hindi porket kay Tobepa siya naka-assign, si Tobepa na rin yung target niya. So hindi ganon. At ang dagdag niya pa nga na yung sa pagiging malapit sa mga prinsipe at saka yung sa pagiging sundalo nung sa Royal Army na tong Kakin, hindi na talaga nga raw kailangan yun Talagang minanipula lang ni Beyond Netero yung kanilang buhay saka nga yung kanilang pangarap. But then, eto nga sagot ngayon si Kurapika, sabi niya nga ngayon dyan, no, ang ibig sabihin nito nung gwardiya ni Tobepa na kahit di niya alam yung target niya ay naniniwala siya
na yung mga prinsipe, yung target nila, yung isusumpa nila hanggang sa mamatay. Pero ito, sabi nga nung gwardiya na to, na oo, although hypothesis pa lang naman niya yan, pero yan yung pinaniniwalaan niya. Target nila talaga dyan, yung mga prinsipe. Kasi nga raw, ang tuloy niya nga rito na hindi coincident lang yung mga numbers. So kanina sinabi niya nga na meron nga raw na 10 mahigit na tinatawag na mga appetizing sacrifices. Tapos may 14 na mga prinsipe. So ngayon, although hindi niya nga raw alam kung sino yung target saka nga kung sino papatay dun sa mga target na yon, pero malinaw lang na pinapakita rito na si Beyond Netero gusto niya ng tuldukan itong succession war. But then, ay eto nga bilang salita ulit, etong si Bill, sabi niya nga dyan na hindi ito nabanggit nga ni Beyond Netero sa kanila. So ang ibig sabihin nito ay malamang baka nakuha na ni Beyond Netero yung gusto niya, ibig sabihin nasa kanya na nga raw yung trigger. O di naman kaya ay naghihintay na lang sila hanggang sa ma-meet yung condition na kailangan nila dun sa pag-iipon nung kinakailangan na aura. Pero ito nga, sabi ni Kurapika dyan na baka yung sa pangalawang sinabi, yung sa pangalawang option ni Bill, yung sa babagsak yung sagot nila dyan. So dito sabi nga ni Kurapika, kasi etong si Beyond Netero currently ginapang niya talaga yung sarili niya hanggang sa makaabot siya dun sa pinaka-core nung Kakin. At now, yung pinakasimple nga lang daw na pwedeng gawin dito ay yung ibigay na kay Prince Benjamin yung trono. Kasi ganito nga raw yan, para patayin ka sa pamamagitan ng isang curse, ibig sabihin talagang malakas ka. At eto nga para ma-ensure na etong si Prince Benjamin talagang mag-i-stay siya o magtatagal siya dyan sa succession war, kaya posible na sinabihan na siya sa pamamagitan ng isang encrypted code. At eto nga tuloy pa ni Kurapika, di ba ngayon etong si Prince Benjamin binabackupan pa ni ng Royal Army, tapos meron pa siyang trump card at ayun nga yung pwede siyang magbigay ng special order sa mga yan. Pero umapila dito etong ng gwardiya ni Prince Tobepa, sabi niya nga dyan na hindi, sa tingin niya hindi si Prince Benjamin yung pinag-uusapan nila rito. Kaya naman dito ay eto ay medyo natahimik etong sila Kurapika. At eto biglang salita pa eto nga yung gwardiya ni Prince Tobepa, sabi niya nga dyan na huwag kakalimutan ito nila Kurapika na yung pinag-uusapan nila isang cold-hearted at saka nga isang tusong lalaki si Beyond Netero. At saka isa pa, napakaraming oras nga raw yung hawak ni Beyond Netero para pagandaan etong plano niya. At hindi raw aabot si Beyond Netero sa ganitong klaseng preparation kung ang susuportahan niya lang ay yung isang easy target. So kaya dito, pinapawis na etong sila Kurapika. At sabi niya ngayon dito sa gwardiya, so anong ibig sabihin mo dyan? At eto, salita na etong gwardiya ni Tobepa, sabi niya nga dyan na naniniwala siya etong si Beyond Netero, anak niya yung isa sa mga prinsipe. So kaya dito ay ayan, nagkagulatan ngayon dyan etong sila Kurapika. Pero eto nga, biglang tanong na ni Kurapika etong si Queen Oito, sabi niya nga dyan na ano ba yung mga requirements para makasali dyan nga sa succession war. So sagot etong si Queen Oito habang medyo natatakot siya, sabi niya nga dyan yung sa pagkakaalam niya yung mga legitimate lang na anak ni Huiguru yung pwedeng sumali sa succession war. But then ay pagkatapos nga nito is ayan, biglang katahimikan ngayon dito sa kwarto nila Kurapika. But then ay dito sa labas biglang kinatok na sila. So eto naman yung private guard nung pangatlong prinsipe at tinatanong kung ano nangyari na, kung kamusta na etong sila Kurapika kasi ang tagal na nila dyan sa loob eh. So eto, labas si Kurapika, sabi niya nga dyan na pinag-uusapan nila sa loob yung sa peace treaty naman, yung sa grupo nito ni Prince Tobepa. At eto, para maging transparent sa kanila ay sasabihin niya rin kung ano nga yung pag-uusap nila dyan. Pero kailangan muna nilang maghintay pa kahit konti, sabi niyang ganyan. So ito, tingin-tingin lang etong si Yurikov dyan nga kay Kurapika. But then eto namang kabilang banda dito kay Bambina, nakalimutan ko yung pangalan ng sundalo nito ni Prince Benjamin, sabi niya nga dyan na walang nagbago dyan nga sa aura ni Kurapika. Pero sa ngayon ay mukhang alam na nga raw ni Kurapika na isang non-user, yun nga yung babaeng pumasok sa loob, yung sa gwardiya ni Prince Tobepa, at saka isang mass murderer, sabi niyang ganyan. So dito, ang tanong niya, ano kaya yung pinag-uusapan nga nito nila Kurapika at saka nga ng babaeng gwardiya. At din ay pagkatapos nga nito is tuloy dito sa loob ng kwarto nila Kurapika. At so dito sabi ngayon ni Kurapika na sige ituloy niya yung patungkol sa sinasabi niyang kontrata. So ito salita yung babaeng gwardiya, sabi niya nga dyan na itong kontrata patungkol yan sa peace treaty sa pagitan ni Prince Tobepa at saka nga ni Queen Oito at saka ni Prince Wabol. At ang mangyayari niyan ganito, bawal sila maglaban o bawal nilang atakihin yung bawat isa. So ibig sabihin kahit yung mga private guards neto nila Queen Oito at saka nga ni Prince Tobepa, bawal sila maglaban-laban ganyan. So now, kapag etong grupo nila
Kurapika ay sinira yung rule na yan, ay dyan na mag-activate ngayon etong ability dito ni yung gwardiya ni Prince Tobepa. At ang mangyayari, mapipilitan etong sila Kurapika o mapo-force sila dun sa state ng pagiging Zetsu. So alam naman natin, yung pagiging Zetsu na yan o state dun sa pagiging Zetsu, delikado yan sa mga nen-user. Pero ayun, isa pa, etong kontrata na to, nire-renew yan kada week. At ang mangyayari, may representative na pupunta si Prince Tobepa dito sa kwarto mismo nila Kurapika. So every Sunday raw yan, 9 AM at dyan nila gagawin yung renewal neto nga ng kontrata. So grabe, napaka-specific na instruction dyan. Pero eto, sagot si Kurapika at sabi niya nga dyan na teka lang, medyo malabo yung instruction. Kasi paano nga raw kapag ganito? Kunyari, ginamitan nila ng nen ability yung kabilang partido, ito sila Tobepa. Pero healing ability naman yun. So paano yun? Makukonsider ba na pag-atake yun? Kasi gumamit sila ng nen na kapangyarihan. So sagot, itong babaeng gwardiya, sabi niya nga dyan na hindi. Kasi ang mangyayari lang ganito. Kapag itong sila Kurapika ay harmful yung ginawa nilang paggamit ng nen dun sa kabilang grupo, kala Prince Tobepa, at saka kapag nakakasira sila o nagiging sagabal sila dun sa plano man o sa kung ano man yung ginagawa nila Prince Tobepa, ayan, saka lang nila mabibreak nila Kurapika yung rule at dyan na rin mag-activate yung ability nito ng babaeng gwardiya ni Tobepa. Pero ang tuloy niya pa, kahit naman si Prince Tobepa, hindi kayang inalify ng one-sided lang etong kontrata na to. At saka isa pa, hindi niya rin daw naman kaya na yung i-activate niya yung kanyang ability kahit na walang problema dyan nga kana Kurapika. So yun dito sa isip-isip ni Kurapika, kasi nga naman ang haba, delikado masyado, yun nga yung 1 week na nasa state ka nung Zetsu. But anyways, ay tuloy pa nga dito nung gwardyang babae na kapag etong si Prince Tobepa nag-retire na sa Succession War, o di naman kaya dalawang competitors na lang yung natira dyan bago pa man nila makita yung anak ni Beyond Netero, idinagdag niya sa kontrata, if of chance na etong mga prinsipe na to ay not applicable, ay dito na nila mamimit etong ang criteria. At dito na mag-activate ngayon etong boon na kung tawagin. At eto nga, sabi ngayon ng babaeng gwardiya dyan, pero kapag si Prince Tobepa hindi pinirmahan niya ang dagdag sa kontrata, ay mapapawalang bisa yan. Pero kung etong sila Kurapika ay nagtuloy-tuloy pa rin at namit nila yung criteria, ay nangangako etong babaeng gwardiya na gagawa siya ng panibagong private contract sa pagitan nilang dalawa ni Kurapika at bebestow niya etong boon kay Kurapika. So eto, sabi ng babae, etong boon na to, eto yung regalo niya kay Kurapika na kung saan pwedeng gamitin ni Kurapika etong kanyang ability ng isang beses lang. So yun pala yung boon. Pero eto nga, sa isip-isip ngayon ni Kurapika na hindi na masama etong deal na to kasi magagamit niya yung ability ng babae na to. So depende na nga lang daw yan sa kung sino yung target niya. Yun nga lang, talaga medyo specific lang yung requirements para nga ma-meet yung condition sa ability ng babae. Pero ang kagandahan niyan, wala raw risk ito sa pagdating naman sa ability nito ni Kurapika. So ibig sabihin, kahit gamitin niya yung ability ng babae, ay walang mangyayari kay Kurapika kasi nga walang risk sa pagdating sa ability niya. But then, ay eto ngayon, sabi pa ni Kurapika na hindi rin gumalaw etong kadena dyan sa babae. So ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi ng babae. Pero eto, bigla nagseryoso etong yung gwardiya ni Prince Tobepa. Sabi niya nga dyan na makinig muna etong si Kurapika. Kasi nga, bago siya pumirma, gustong sabihin ng babae kung ano talaga yung desire niya. At eto, biglang sabi niya nga ngayon dito na kapag na-confirm na isa sa mga prinsipe anak talaga ni Beyond Netero, gusto niya siya mismo yung tatapos sa prinsipe na nga na yun. So grabe itong babae na to. Pero dito nga bigla niyang naalala si Beyond Netero. Sabay sabi niya nga dyan, kung shinare lang sa kanya ng tatay niya yung kanyang intention, ay kahit pa nasa ganitong sitwasyon siya, ay hindi siya aabot sa ganitong resolve. Sabi niya ganyan. So ito medyo hindi ko naintindihan itong part na to, pasensya na guys. But anyways, ay pagkatapos nga nito, ay ayan na, bukas bigla dyan itong pintuan sa kwarto nila Kurapika. Sabay, biglang labas ngayon itong dalawa. So ayun, tingin-tingin ngayon sa kanila itong mga private guards na nga na to. At then ay dito nga, biglang napa-question mark ngayon itong si Yurikov. Sabi niya nga dyan, teka lang, walang nagbago sa aura nito nila Kurapika at saka nung babaeng gwardiya. Sabi niya, ano nangyari dun sa loob? Talaga bang nag-usap lang sila? Pero teka lang, bakit parang umiyak yung babae? Sabi niya dyan, umiyak ba siya? Sabi niya. So ano nangyari dun sa loob? At then ay eto nga, tingin-tingin ngayon si Yurikov dyan kay Kurapika. Sabi niya nga dyan, wala rin namang bakas na si Longhee inatake itong si Kurapika. So Longhee yung pangalan ng babaeng anak ni Beyond Netero. At sabi niya nga dyan na ibig sabihin talagang
talaga nag-usap lang ba etong dalawa na to? So talagang di raw talaga mabasa kung ano yung nasa isip nito nila Kurapika. But anyway, sa eto nga, bilang salita si Kurapika, sabi niya nga dyan na yung pinag-usapan nga nila ay yung sa patungkol sa possible na peace treaty sa pagitan nga ng sa grupo ni Prince Tobepa saka dito sa grupo nila Kurapika. Pero yun lang, hindi pa rin sila nagkasundo, so hindi sila nagka-settle down pa dun sa peace treaty na yun. Saka isa pa ay sinabi nga lang nila na meron lang silang mga i-share dito sa labas o dyan sa mga private guards pa, pero pili lang, so hindi yung buong detalye ng usapan nila yung sasabihin dito sa mga to. Pero ito nga, sabi ni Yurikov, hindi niya raw ibabay o hindi siya maniniwala dito sa sinasabi ni Kurapika. So sa isip-isip niya, sinasabi ni Kurapika yan para hindi mawala yung tiwala nung pangatlong prinsipe dito sa grupo nila Kurapika. At din ay pagkatapos niyan ay dito nga tinawag na ni Kurapika yung isa sa mga private guards na nung pangatlong prinsipe. So ito sabi ni Yurikov na aba, mukhang pwede dun sa pangatlong prinsipe yung detail dun sa pinag-usapan nila Kurapika at saka nga dun sa gwardiya ni Prince Tobepa. So para sa mga nakakalimot, ito kasing si Kurapika o yung grupo ni Kurapika, sila Prince Wabol at saka yung pangatlong prinsipe na ano na yan nag-collab na sila. So kaya yan ay dapat talaga nagkaka-share-sharean sila ng mga details ng mga info dyan. So para yung ano ba, yung kanilang relationship ganyan, yung mag-maintain lang ganyan, yung trust nga nandoon pa rin di mawala. Pero eto, sabi nga ni Yurikov dito na si Prince Wabol safe siya as long na dyan ginagawa sa loob ng kwarto nila Kurapika yung Nen ceremony. At saka isa pa, mukhang wala talagang bakas na itong sila Kurapika ititigil itong pagtuturo ng Nen. But then pagkatapos nga nito ay dito sabi ngayon ni Yurikov dyan kay Bambina, nakalimutan ko nga yung pangalan ng soldier na to, sabi niya nga dyan na mukhang ito na yung panahon o yung oras para mag-swap naman, magpalit na ng post. Pero ito tingting niya, ito si Bambina, sabi niya dyan, teka lang, bakit, anong problema? So ito sabi ni Bambina, wala naman, sabi niya ganyan. Pero yun nga, isip-isip itong gwardiya na to. But then pagkatapos nga niyan ay dito natalon na sa side naman ito ni Beyond Netro. At ayan, grabe, naging parang kung ano na dito yung itsura niya. Sabay ito nga, kasama niya ito si Kanzai. So si Kanzai nagbabantay sa kanya. So dito sabi niya, tapos niya na itong libro na binabasa niya. Meron bang bagong libro dyan? Itong si Kanzai, sabi niya, wala raw, wala siyang may bibigay dito kay Beyond Netro. Basahin niya na lang ulit, sabi niya ganyan. O di naman kaya gumawa siya ng sarili niyang libro, ganyan. So dito sabi ni Beyond Netro, aba maganda yung idea nito ni Kanzai So meron ba siya yung ano dyan, papel saka ballpen. So pahingi na lang, sabi niya ganyan. Kasi nga, sulat na lang siya. Pero yun, sabi nga ni Kanzai, for safety purposes, wala siyang pwedeng ibigay dyan kay Beyond Netro na kahit na ano. Sabay sabi, na di ba meron man siyang balbas saka dugo, yun yung gamitin niya. So grabe, etong si Kanzai. But then dito nga, bilang salita, etong si Beyond Netro, sabi niya nga dyan, alam mo ba, yung sinasabi mo na pang ano, yung safe purposes, ganyan. Kung gugustuhin daw neto ni Beyond Netro, kaya niya raw na isalpak yung bungo neto ni Kanzai dito sa librong hawak niya, sabi niya ganyan. So grabe, etong si Beyond Netro, medyo nagkakainitan sila dito ni Kanzai. Pero yun, sabi nga neto ni Kanzai sa kanya, habang ganito yung muka, meron para bang ibang request eto si Beyond Netro. So kaya ay natawa na lang etong si Beyond Netro, sabi niya ba, ibang klase ka, sabi niya ganyan dito kay Kanzai. But then sabi niya nga dito na meron siyang gustong kausapin. Pwede bang dalhin ni Kanzai yun dito sa selda ni Beyond Netro? At then ay dito may kita nga natin na itong si Black Whale, tuloy-tuloy lang siya sa paglalayag papunta doon na kay Dark Continent. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin. So ayan, ay natapos natin sa wakas ito si chapter 401. So ito try ko siguro na isama rin na nga lang to, o di naman kaya ipagdudugtong ko itong dalawang si 401A natin sa si 401B para nga isang buong video na lang. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So abang-abang lang para naman sa susunod na chapter na to. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.